Peace be with you. I'm Brother Jack. I'm Mark. I'm Fernan, and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi Yes, mga hello! tinapay. Hello! Yan. Ayan, welcome ulit mga kapatid sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Yes. Tayo po ngayon mga kapatid ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. At ginugunita rin natin ang Good Shepherd Sunday and World Day of Prayer for Vocation. Amen. So yun mga brother, so dako na tayo sa unang pagbasa na bibigyang pananaw ni Brother Mark. Okay, so itong ating unang pagbasa mula sa mga gawa 2:14-8, 36-41 o yung pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. So, kukwento ko lang kung ano yung nangyari dito. No? So, si Pedro, so nagpunta siya doon sa may sa mga tao, sa gitna ng mga tao, no. Sinabi niya na yung Jesus Christ na inyong ipinapako sa krus ay ang ating Panginoon. So, dineclare niya na gano'n. So, yung mga tao, syempre, nabagabag sila. Kasi, nalaman nilang yung ipinapako nila ay yung Panginoon pala. So, natakot sila, nabagabag. So, tinanong nila ngayon yung si Pedro at saka yung 12 apostol kasi sila yung magkakasama doon eh. So, ano ba yung kailangan namin gawin? Kasi nga, yung pinapako pala namin ay yung ating Panginoon. So, nagtatanong sila ano ba yung dapat nila gawin. So, ang sabi ni na Pedro at ng mga apostol, syempre, kailangan nyo magsisi at magpabinyag sa ngalan ng ating Panginoon Jesucristo. So, yun. So, nangyari nga yun at yun, nagsisi sila. No? So, sinabi nila yung kanilang mga kasalanan. Tinanggap nila yung Holy Spirit. Yun yung pinaka-importante nangyari dito. So, nireceive nila yung Holy Spirit o yung Espiritu Santo. At dito nga, nabinyagan yung 3,000 katao. No? Within one day, so, sa araw ng Pentecostes, ayun, nabinyagan yung 3,000 na tao. So, naging Kristiyano sila o believer of Christ. So, yun. Napakaganda o napaka-importante ng pangyayaring ito. Kasi, isipin nyo yun, nung narinig nila na ang ating Panginoon ay ang si Jesus Christ na ipinapako sa krus. So, hindi lang sila, okay. So, wala na, hindi. Ang ginawa nila, nagtanong sila, ano ba yung kailangan namin gawin? Ibig sabihin, may action. No, hindi lang basta, okay, sige, siya yung Diyos. Pero, gumawa sila ng paraan. Ano bang kailangan namin gawin para kami ay kanyang mapatawad? Para kami ay kanyang tanggapin. Kasi nga, alam nila sa sarili nila na mali yung ginawa nila. So, ayun, so tama yun. Yung pagsisisi, no? Yung pag-receive ng Holy Spirit, no? Yung pagpapabinyag, no? So, yun yung 3 bagay na sinabi ng ng mga apostol. So, pagsisisi, syempre yun yung pag-amin mo sa iyong mga pagkakamali, no? So, lahat naman tayo, ganun. Hindi naman tayo mga perfect. Yes. Hanggang ngayon, nagkakasala tayo. Yes. So, ito yung way para ma-receive natin yung ating Panginoon, yung Holy Spirit. Kailangan pagsisihan natin yung ating mga pagkakasala para muli ay matanggap tayo ng ating Panginoon. Yes. Although alam naman natin na tayong lahat, mahal tayo ng ating Panginoon, ano pa at kahit sino pa tayo, pero kailangan pa rin na gawin natin yung pagsisisi. So, kailangan din na magpabinyag. So, lahat naman tayo binyagan Kristiyano, binyagan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So, yun kasi yung way para tayo bilang mga Kristiyano, para mapabilang sa anak ng ating Panginoon, so kailangan nating mabinyagan. Yes. So, gaya nung nangyari doon sa isipin nyo, 3,000, isang araw lang. No? So, napakatindi ng mga pangyayari yun. Siyempre, yung
pagtanggap sa Holy Spirit. So, Yes. isang napaka-importante din po na matanggap natin yung Holy Spirit kasi yun yung iniwan ng ating Panginoon nang siya ay umakyat sa langit. So, Amen. yan yung nagiging gabay sa atin, yan yung nagiging kasama natin, no? So, yun yung nagtuturo sa atin kung ano ba yung tama at mali. So, actually, may mga gifts pa yan, no? Pero hindi ko na kailangan isa-isa pa dito. Pero, yun nga, sobrang importante ng Holy Spirit kasi yun nga yung kasama natin Amen. ngayon. At yan din yung dahilan kung kaya nakakagawa tayo ng mga bagay na para sa Panginoon na dapat nating gawin. No? Kaya natin magpagaling dahil sa Holy Spirit, kaya nating makapagpagaan ng kalooban ng ating mga kapatid dahil sa tulong ng Holy Spirit. No? Yes. So, bottom line, ito yung panahon ng araw ng Pentecostes kung saan nagsisi, nagpabinyag sa pangalan ng Jesucristo at na-receive natin yung Holy Spirit. So, yun yung ating unang pagbasa. Amen. Galing bro, no? Kasi, ang dami, kinonvert, no? 3,000? 3,000. Tama. Well, yung mga na-convert, no? Siyempre, nakakita kasi sila ng proof. Kaya sila Yes, nagsisi. no? amen. Kaya sila nagpanibago ng pananaw sa buhay. Kaya sila nag-convert. Mm. Brother Mark, may tatanong lang ako sa'yo. Mm. Ano yung masasabi mo ngayon sa mga kapatid natin na hindi pa sila nakakakita ng patunay? Siyempre, meron tayong mga kapatid dyan na nag-aantay din sila ng Jesus moment para maniwala sila, di ba? Gusto na nilang magbago. Nakakaramdam na sila ng parang may mali sa buhay ko. Pero hindi pa sila ayaw pa nilang mag-move forward kasi parang nag-aantay sila ng sign or para maniwala sila ng tuluyan. Ano yung may papayo mo sa kanila, bro? Para makakumpleto nila yung transition nila. Okay, so sa experience naman natin, tayong lahat, no? Naniniwala, lumalapit tayo sa ating Panginoon pag meron tayong matinding pagsubok. Yan. No, so pag tayo nakaka-experience ng matinding pagsubok, halimbawa, ikaw may anak ka, nagkasakit, talagang life and death situation. Talagang mapapadasal ka talaga kahit hindi ka naniniwala sa Panginoon. Marami tayong kilala. Yes, maraming ganyan. Mapapadasal ka talaga na, Lord, pagalingin mo lang yung anak ko. Nagseserve ako sa iyo, Lord. Yun. Please po. At makikita nila na yung kanilang anak ay gumagaling. Lord, pagalingin niyo po yung nanay ko, yung tatay ko, palakasin niyo pa po, bigyan niyo po ng mas mahaba pang buhay. At ako po ay talagang maniniwala, hindi na ako titigil sa paglilingkod sa inyo at itutuloy-tuloy ko na to. So, gagaling. So, binibigyan ng Panginoon. Lord, ipasa niyo lang ako sa exam na to. Na para maging doktor ako, para maging engineer ako. No, so, lahat ng dasal ginagawa natin ng talagang seryoso, taimtim, pag may mga hinihiling tayo sa ating Panginoon, no? So, doon sa mga point na 'yon, no? So, minsan kasi wala naman tayong problema. Ay, paano natin malalaman na nandiyan ang Panginoon, no? So, kahit walang problema, maniwala na tayo. No? Habang wala pa yung problema na yan, magtiwala, manampalataya tayo sa ating Panginoon. Para, kung sa gayon, pag may dumating na challenge, alam natin yung gagawin. Yes. At hindi yung, kung kailan no choice na tayo, saka lang tayo. Saka ka lang, Lord. Lord, please. Ginagawa mo ng genie sa yung mga instant push na gusto mong Which is parang hindi siya karapat dapat na gawin. Kasi parang no choice ka na lang eh. Ginagawa nating last resort. Last resort yung ating Panginoon. Kasi nga, wala na ko ibang tatawagin. Nagawa ko na lahat. Ginawa ko na yung lahat. Dami ko ng pera, dami ko ng kinausap, pero yung problema ko, ganun pa rin. So, dapat po, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, may problema man o wala, hindi natin kailangan ng patunay. Yung mismong buhay natin, patunay na yan. Yung malusog tayo, nakakagising tayo ng maayos, buhay tayo, kita-kita natin yung mga kapatid natin, yung pamilya natin, buhay, maayos ang buhay natin, may tubig tayo, may pagkain sa ibang lugar, nagyegera, no? So, pagpunta mo ng bundok, ang ganda-ganda ng mga kapaligiran, ng mga views, ng mga puno. So,
yung mga insekto, lahat ng makikita mo sa mundo, patunay na mayroong Panginoon. Amen. Wala namang ibang gagawa niya kundi yung ating Panginoon. So, Amen. para po sa akin, hindi natin kailangan ng kahit anong proof para magtiwala. So, kasi nung mga dati kasi, syempre nung unang panahon, talagang hinahanap ng mga tao yun. Kasi nga, wala naman silang idea. Eh tayo ngayon, sobrang grabe yung technology. Napakaganda na ng social media kasi marami nang nagkakalat ng salita ng Panginoon gaya ng ginagawa natin, no? So marami ng vlogger na nagko-convert into Christianity. Yes. So nakakatuwa na yung social media ginagamit nating form or way para yun muli mapabalik tayo sa ating Panginoon. So Amen. it's only action, yung action natin yung hinihintay o yung kailangan natin gawin kasi kung maghihintay lang tayo magkaroon ng problema, saka lang tayo kikilos. Nako. Ay, paano kung huli na yung lahat? Tama. Na, so, yun lamang. Nice. Thank you, Miss Brad. Okay, so tapos na yung first reading, no? So, Pentecostes, no? Yung Pentecost. convert into Christianity ng 3,000 tao. No? So, ngayon naman, mga kapatid, ay pakinggan natin yung refleksyon ng ating kapatid na si Brother Fernand para sa second reading. Okay. So mga kapatid, yung second reading natin ay mula sa unang sulat ni Pedro, chapter 2, verses 20b hanggang 25. So dito mga kapatid, ina-address ni Pedro, tayo na mga naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Pinapaalala niya sa atin na tayo mga kapatid ay mapalad kung tayo ay dumadanas ng persecution dahil gumagawa tayo ng mabuti. So, yun yung unang-unang mensahe ni Pedro sa pagbubukas nitong ikalawang pagbasa. Pinapaalala niya agad na mapalad tayo. Paano naman tayo naging mapalad? Dumadanas nga tayo ng hirap sa paggawa ng mabuti. Kasi mga kapatid, di ba si Jesus Christ ang ating ultimate example? Siya yung kailangan nating gayahin, siya yung kailangan nating sundan upang tayo ay makarating sa langit. Amen. So, kung ginagaya natin yung ginagawa ng ating Panginoon at tayo dumadanas ng hirap, dumadaan tayo sa mismong eksaktong dinadaanan ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi siya mga kapatid, nagtiis po siya ng hirap, ng pasakit, at namatay pa nga siya para tubusin yung mga kasalanan natin. Ano bang ginawa niya nung siya pinahihirapan? Siya ba'y nagmura? Siya ba'y gumanti? Siya ba'y nagwala? Oo, nagwala ba siya? Hindi, mga kapatid, tiniis niya yun. Tinanggap lang. No? At yung mga binibitawan niyang salita bilang tugon sa mga naging pangungutya sa kanya at mga tanong, ay yun lamang yung mga salitang kinakailangan dahil iyon ay hango sa katotohanan. Yes. Hindi siya nagdadagdag ng kahit na ano. Hindi nanlinlang ang ating Panginoon kahit na siya ay nahihirapan. Hindi siya gumawa ng kwento. Tiniis niya. Ipinagdasal niya pa nga yung mga nagpapahirap sa kanya. Kasi gusto ni Lord, yun yung gayahin natin. Opo, mga kapatid, napakahirap po nung gawin. Pinahihirapan ka. Tapos ang gagawin mo hindi ka kikibo at ipagdadasal mo pa yung kapwa mo. Kasi po, mga kapatid, ang ating Panginoon, sa bigger picture po siya tumitingin. Kung tayo pong lahat ay iyon ang gagawin, magiging ganun po yung mindset nating lahat mga Kristiyano. Hindi na tayo mang-aapi. Di ba? Kasi, hindi natin kailangang gumawa ng hindi patas para makuha yung gusto natin. Yes. Di ba si Lord, lumaban siya ng parehas. Pero nasa kanya yung kapangyarihan para itigil lahat yun. Kaya niyang gumanti kung gusto niya. Yes. Pero hindi niya yung ginawa. Kasi ipinapakita niya po sa atin, hindi lamang tamang paraan, kundi mabuting paraan. Kasi nagtitiwala siya sa ating Ama. Amen. Na ang Ama ang magbibigay ng hustisya. Na ang Ama ang magbibigay sa kanya ng gantimpala sa paggawa niya ng mabuti. Yes. Ngayon mga kapatid, kung tayo po ay susubukan natin yung gawin. No? Kaya ako sinasabing susubukan kasi mahirap po talagang gawin yan. Magagalak ang ating Panginoon sa atin. Matutuwa siya. He will be very proud of us at tatawagin niya tayong mga anak. Amen. Dahil sumusunod tayo sa Kanya
at tayo ay nagtitiwala sa katarungan ng ating Panginoon. Sabi nga, no, by His wounds, we are healed. Yes. So kung ano man mga kapatid yung tatamuhin nating sugat, pasakit, hirap ng kalooban, dahil sa paggawa natin ng mabuti, pinagaling na yun ng mga sugat ng ating Panginoon nung Amen. siya'y namatay sa krus upang Amen. tubusin ang ating mga kasalanan. Amen. Yes. At mga kapatid, kung lagi lang nating iisipin na itong buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang, at kung anumang hirap ang dinadanas mo ngayon o mapahiya ka man dito sa mundo na to, oo, masakit. Masakit po talaga. Mahirap po talaga. Pero may katapusan po ang lahat ng hirap. At sigurado na ang Panginoon ang gaganti para sa iyo. Amen. Naalala ko yung isang pelikula na napanood ko, yung Count of Monte Cristo. Nakasulat dun sa pader na God will give me justice. Mm. So, kahit yung unang preso na nakakulong doon, na nadatnan nung bida, nakasulat na sa pader, hanggang sa, hindi mo alam kung namatay siya sa kulungan o napalaya siya, sinulat niya yung sa pader kasi nagtitiwala siya na ang Panginoon ang magbibigay sa kanya ng hustisya. Kung lagi lamang natin mga kapatid tatandaan yun, na ang Diyos ang magbibigay ng hustisya sa atin, hindi na tayo gagawa ng mga pangit na bagay para maipagtanggol yung sarili natin. Amen. Kasi normal na reaction mo lang yun. Halimbawa, si Brother Mark, binatukan niya ako. Ang normal na reaksyon talaga ng tao, Gaganti. gaganti ka. O di kaya magsasalita ka ng hindi maganda. Nasaktan, syempre. Oo. Babawi. Babawi ka kasi nga, yun ang nature ng tao. Kaya nga nag-iwan po ang ating Panginoon ng standard, ng example ng gagayahin. Para yun po yung gagayahin natin. At dahil dun sa mga ginawa niya, tayong mga tupa na naligaw, dahil sa ating mga kasalanan, ay muli tayong nilikom ng ating Panginoon. Pinagsama-sama niya tayong muli. Kagaya dun sa first reading, di ba? Na-convert 3,000 people. No? Sa isang iglap, biglang nagbago yung pananaw nila. So, dalawa nga lang naman yung pagpipilian natin, to die in sin or to live in righteousness. So, doon pa lang may word na die na, no? Ba't mo papipiliin yun, di ba? Ang mamatay sa kasalanan o ang mabuhay sa katwiran. Eh di, doon tayo sa buhay, no? Magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon dahil siyang bahala, sisiw sa kanya lahat yan. Pagtiwala lang tayo sa kanya. Yeah, tsaka yun nga, no, Brother Fernan, kasi ilang linggo na ba na ang basahin natin ay na kay Peter, tsaka yung The Acts of Apostles. Parang pang-apat na ngayon, eh. Pang-apat na week. Kung daw nagkakamali. Basta ang dami na talagang, ang dami natin natutunan. Pero kung napansin yung mga brothers, yung mga readings na yun, simula nung kay Peter na, pati yung sa Aklat ng mga Gawa ng Apostol, puros padiin nyo ng pagsisisi at saka yung pagdilinis. Tapos ngayon, no, so, sabi mo kanina na talagang dinidin talaga din ni Peter na ito ang mabuting gawin natin. No? Alam naman natin na tama itong gawin, pero mas makakabuti na ito yung mabuting gawin natin. Amen. Kasi kumbaga parang tama versus sa mabuti. Ano ba talaga yung mas magandang gawin kung yung tama o yung mabuti? So, ito yung nakikita ko sa basahin na to na talagang sabi ni Peter na ito yung mabuting gawin. Tularan nyo si Jesus. No, siya nga, di ba, kung siya nga, kwento mo kanina, halimbawa, pag binato ka, may gaganti ka ba? Oo. No, or bibigyan mo siya ng yakap. O di kaya kung ikaw ay pinitik sa tenga, pipitikin mo din ba yung ano? Yung tenga. Yung bibigyan mo siya ng halik. So, ibig sabihin nga dito sa sinasabi ni Peter na wag kang maghiganti, wag kang manakit tulad ng ginawa ni Kristo kasi kumbaga pinasa Diyos niya na lang, hinayaan na lang ni Jesus na ang Diyos na yung bahala dun sa mga nagpahirap, nanakit, kaya sa mga nakakita ng pagkabuhay ni Kristo kasi sinasabi nga ni Peter na kayo ay maglinis, humingi ng tawad, no, sa mga kasalanan kasi nga nakita niyo na buhay. Kami ang saksi ng mga apostol ni Jesus na nakita namin na buhay. Kaya nakita niyo ng Diyos talaga na lumalapit sa kanila. Amen. Tsaka huwag po natin kakalimutan na our God is a God of justice. Oo. So, kung ano man yung ginawa sa'yo, kung talagang ikaw ay nasaktan, ikaw ay nagawa ng masama, no, ipagdasal natin sila. Ipagdasal mo siya. Yes. Kasi
ah, iba magbigay ng hustisya ang ating Yes. Uy, Panginoon. totoo yun. No, so Hindi kasi wala kung akong- ikaw, halimbawa, hindi gaganti ako, hindi pwedeng gano'n, hindi pwedeng yung pagganti mo napakahina niyan sigurado. Yes. At magagantihan lang kayo nung kaaway mo. Pero pag ito ay pinubaya mo sa ating Panginoon, ibibigay ng Panginoon ang hustisyang nararapat para sa iyo. Amen. Para sa mga taong nanakit at nakagawa ng masama sa inyo. Kasi yung tatay natin ay talagang nagdidisiplina. Yes. Hindi siya yung hindi ka lang niya igaganti, tuturuan niya pa ng leksyon yung ating mga kung sino Yung may mga nang-api. yung mga nang-api. Oo, sa kanya ka na lang magsumbong. Yes. Oo. Kaya tayong lahat, so hindi lang tayo same way, wag tayong mang-aapi o mga Tama. away. Kasi Tama. yari tayo sa ating Panginoon. Magsiyari Tayo sa tatay natin. Yari tayo sa tatay natin. Kung mga tatay natin namamalo, alamang ganun din ako. Stable talaga. Kasi gusto ng Panginoon na matuto tayo. Tama. At Amen. syempre, the same way, kung gumawa tayo ng mabuti, God is a God of justice, blessing ang kapalit na Amen. ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Okay, ngayon mga kapatid, Amen. napakinggan na natin yung unang dalawang basahin natin. Ngayon naman, Brother Jet, pakishare mo naman sa amin yung naging reflection mo dito sa ating mabuting balita. Yes, mga kapatid. No? So, ang ganda ng mga ikalawang pagbasa natin tungkol sa aklat ng mga gawa ng apostol, sa sulat ni Pedro. No? Talagang sakto ngayong linggong to. Sa darating na linggong ito, kung tawagin nga natin, nasabi mo kanina, ito ay gawa ng mga mabubuting pastol or the good shepherd. Ano? Nakakatuwa sa reading natin ngayon, di ba? Kilala natin yung 4 na ebanghelista. Di ba? Si San Lucas, San Marcos, Mateo, at si San Juan. Ano? Pero bukod tangi lang na si San Juan na ebanghelyo na nabanggit yung patungkol sa mabuting pastol. Kasi kung may imagine yung mga brothers, for example, may nabasa tayo kay San Marcos, ando dun din siya sa mga basahin ni San Mateo. May cross-reference. Oo. Pero si San Juan lang ang bukod tangi na wala doon sa tatlong tropa niya, kina Mateo, kina Marcos, kina Lucas. No? Kaya nga, nakakatuwa itong basahin itong mabuting pastol kasi nakaihuwan lang talaga. No? Kaya nga nasabi ni Jesus na siya sa mga paboritong pastol. Oo, apostol. Apostol pala ni The beloved one. The Tama. beloved Tama. one. Oo. No, dito ay lalim ni Kristo yung tinatawag niyang mabuting pastol at saka mabuting tupa. So syempre, pag mabuting pastol, kailangan din mabuting tupa ikaw. Ano? So, imagine niyo mga brothers, bakit kaya binigyan ng halimbawa ni Kristo yung tao sa tupa? No? Pwede namang sabihin ni Jesus na ako ang magsasaka, kayo ang mga binhi. Ako ang mangingisda at kayo mga isda. Bakit kaya tupa ang hinalimbawa ni Jesus? Na talagang pamilyar tayo sa mga kwento ng tupa. Kasi po mga tupa, well, di ba, tayo naman ay may mga alagang hayop sa bahay. Yes. May mga nag-aalaga ng aso, mga pusa, may mga ibon pa nga, no? So, yung mga ganong alaga natin, usually pakainin mo lang yan ng isang araw, mabubuhay na yan ng 3 araw, 5 araw. So, yung pusa, miski di mo pakainin nga ng isang linggo yan. Kusang naghahunting yan. Oo, miski mabubuhay. Yung mga mga ibon eh. Talaga mabubuhay yan kasi nga kumbaga, malaki yung nila, yung impact nila. Pero ang tupa kasi mga brothers, sila po ay mga helpless at defenseless. So, bakit helpless ang mga tupa? Kasi kung iisipin natin ang mga tupa, maikli ang mga bias niyan eh. Siguro mga ilang pulgada lang yan eh. Kaya nga bro, yung sabi ko nga kanina sa inyo, may nakita akong tupa nung kami nagbakasyon dun sa may dyan na tabi. May nakita akong tupa, kulot na kulot, tapos taklob ang mukha niya, gawa ng kanyang balahibo. Nakita ko siya tumatakbo, sabay yung niya, hindi yung ganung Parang grasshopper. Oo, sabay yung niya, sabay yung hakbang niya, yung talon niya, hindi yung ganun na lakad. So, helpless sila kasi nga, una, dahil sa makapal yung kanilang balahibo, kung tawagin na doon, minsan kasi natatakluban ng mata nila. No? So, wala silang makita, maliit pa yung tenga nila.
No? Tapos, di ba no, sa mga halimbawa, pag may kinakatay na hayop, halimbawa baboy, ang baboy, grabe palahaw niyan. Grabe Tsaka ang palahaw lakas niya. niyan. Oo. O kahit anong hayop, di ba, no, lumalaban pa. Oo, dumaan. Oo, talaga pumipiglas pa pag kinakatay, no? Pero ang tupa, no, wala silang daing, ang daing na lang nila is pag-iyak. Kung napapansin natin pag kinakatay ang tupa, umiiyak, natulo ang luha, hindi na sila umano. Kaya doon hinalimbawa ng Diyos ang tao sa tupa. Defenseless, no? Ang mga aso, miski ambaan mo yan, talagang kakagatin yan, sasakmalin ka yan. May panlaban sila. Ang usa, ganun din. Maliban sa mahabang kanilang sungay, malakas ang kanilang pandinig, ang mga usa. Kasi nga, konting kaluskus lang ng damo, alert na yan. Matalas pa ang mata niyan. Para mga ano yan, no? Oo, pang dila. Matalas ang mata nila at saka pandinig, konting kaluskos, konting silaw lang, ilaw, talagang alert na yan. Kasi nga, ano sila yun ang talent nila. Ang tupa, walang ganun. Wala silang ganung skills, abilidad, no? Kaya, doon tayo nalimbawa sa tupa kasi tayo ay tupa ng Panginoon kasi nga, hindi tayo pwedeng pabayaan ng Diyos ni Jesus. Kasi, di ba kung pangkaraniwang hayop, aalagaan mo sila ng araw-araw, gabi-gabi. No? Pero ang tupa po, araw at gabi ang pag-aalaga sa kanila. So, ganun din ang trato sa atin ng Diyos ni Jesus. Araw at gabi, hindi araw-araw, hindi gabi-gabi, araw at gabi. So, ibig sabihin, 2 beses sa liwanag at dilim. Kasi ang tupa, mga kapatid, kailangan mo siya papuntahin dun sa may damuhan para pakainin. Papastol mo. No? Hindi mo sila basta-basta papainimin sa isang timba. Kailangan mo silang dalhin sa batis. So, pag ganun ang ginagawa ng isang mabuting pastol, for example, dun sa isang rancho mo, or sa may pen kung tawagin, no? Lahat na yon 20 man, 30 man yung mga tupang yan, susunod sa'yo. Kasi araw-gabi mo siyang, o silang inaalagaan. Ganun ang ating Panginoon, mga kapatid. Di ba nabanggit din dito sa may Bible na si Jesus daw ang pintuan. No? Ang mabuting pastol, kung maggawa yan ng pen or kayang kulungan, mga 20-30 tupa yan, kailangan niya ng medyo maluwag na pintuan. Yung sabi natin two-way. Tapos sa pintuang yun, so syempre, kailangan mong talagang nakalak. Kasi syempre, may mga mababangis na hayop o magnanakaw. Ang mabuting pastol, kung mapapansin yung mga kapatid, sa Israel kasi, nakagwardya sila doon sa pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ganun ang mabuting pastol. Babantayan niya yung kanyang mga tupa para maging safe yung mga tupa. Parang sa pelikula, mga kapatid, diba, minsan usually sinasabi, over my dead body. Kailangan muna dumaan yung mga babangis na hayop, mga magnanakaw sa akin. Kasi ang mga tupa, pag alam nila na dito ang pintuan, doon lahat sila. Nakapila yan lalabas-pasok, nakapila yan. Ganun din dapat daw tayo. No? Si Jesus ang pintuan, siya ang the truth, the way, and life. So siya lang ang ating susundan, siya ang pintuan natin papuntang langit. Amen. Kaya mga kapatid, ikaw ba ay anak ng tupa? Ikaw ba, Bro Mark, anak ng tupa? Huwag niyong balik na rin kasi talagang pangit. So tayo, hindi lang tayo basta anak ng tupa. Parang anak kayo ng tupa. Dapat tayo ay mabuting tupa kasi ang Diyos ang mabuting tagapagpastol sa atin. No? Si Jesus ang pintuan na dapat siya yung susundin natin kasi inaalagaan tayo ng ating Panginoon araw at gabi. Amen. No? May liwanag sa dilim, andyan ng Panginoon na magbibigay sa iyo ng biyaya. Kaya kilala ng Diyos yung mga tupa niya . Ay, kilala ko itong tupa na to. Teka, baka mapayat to. Teka, baka kulang sa alaga to. Teka, baka ito musmusin na. Teka, dating itriman ng kanyang buhok. Papaliguan ko, ganun ang Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya napakaswerte natin na talagang pinapastol tayo ng mabuting pastol. Kaya ngayong linggong to sa linggo ng mabuting pastol or the good shepherd ay talagang bigyan natin ng parangal ang mabuting pastol sa atin. So hayaan mo magsimba tayo sa ngayong linggong ito kasi once na sumusunod ka sa kanyang utos, safe ka. Safe ka, ibig sabihin ng safe ka, may kalalagyan ka sa langit. Kasi sinusunod mo siya . Ang simpleng pagsisimba sabihin natin sa linggo,
no, nakakalugod yun sa ating Panginoon kasi yun din ang pintuan papasok sa langit eh. Amen. No, isa yun sa mga sakramento natin na pagtanggap o komunyon, natatanggapin mo yung katawan ni Kristo. No, kaya si Jesus ang ating pintuan, ang ating mabuting pastol, kaya tayo sumunod sa Kanya. Kilala tayo ng ating Panginoon, yung kahit anong dumi mo sa katawan, kasalanan mo na ayaw mo sabihin sa iba, pero ang Diyos, alam niya yung kasalanan niya. Kasi ang mabuting pastol, kilala niya ang mga tupa niya. Amen. So, kung ano yung kahinaan ng kanyang tupa, kung saan malakas ang tupa niya, alagaan ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang tupa, tayo tupa na ating Panginoon. Yun ang aking reflection bro sa ating mabuting balita. Ako bro, naalala ko lang yung kasi di ba, ang ganda ng description ni Brother J dun sa tupa. Talagang, napakaganda nung ginamit na as a, metaphorical symbol yung tupa. Bigla ko lang naalala yung black sheep. Kasi, alam na naman natin lahat yan. Kapag tinawag na black sheep, yan yung pasaway ng pamilya. Pasaway. So naisip ko lang mga kapatid, kung ganoon ka-helpless ang tupa, napaka-docile ng mga tupa, napaka-bait, masyado silang umaasa sa kanilang shepherd. No? Yes. Bakit kaya ginamit na term ng mga tao, kapag ang isang tao ay pasaway, tinatawag nilang black sheep ng pamilya. So, sa totoo lang, mga kapatid, kaya lang naman ibinrand na black sheep yung isang tao. Ba't siya tinawag na black sheep? Kasi kakaiba siya. Kasi ang pangaraniwang kulay ng mga tupa, di ba, puti? Off-white. Yes, Mga ganun, light color. Tangi. Oh, Mga tapos light. biglang magiging black. Ibig sabihin, lutang ka dun sa iba. Hindi ka nila katulad. Kaya yun po yung itinawag sa isang pasaway na anak o sa isang pasaway na member ng isang grupo. Black sheep kasi iba yung itsura niya doon sa iba. Yes. Pero hindi ibig sabihin nun mga kapatid na porkit naiiba ka, masama ka na. Hindi ibig sabihin nun na pasaway ka na or pangangatawanan mo na. Diba? Ang bawa, nabansagan si Brother J. Si Gerald Black Sheep yan. Oh, black na black. Ang maiisip ni J, yung pala tingin niyo sa akin, Oo. di magpapasaway na lang ako talaga. Pero hindi naman po yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Hindi porkit sinabing Black Sheep, pasaway na, salbahe na, walang hiya na. Ibig sabihin lang nun, kakaiba ka dun sa grupo. So, wag mong kapitan ng pangit yung pagkatao mo nang hindi naman kailangan. Hindi porket sinabi ng kapwa mo na ganito ka, ganito ka na nga. Papanindigan mo. Oo, sus ko, wala ba tayong sariling pag-iisip? Ano yun? Kung ano yung sabihin ng kapwa, yung ka na? Ba, sinabi ko si Bro Mike, ang pogi-pogi mo. Antimano, paniwalang-paniwala ka na agad. Di ba? Mga kapatid, ang ibig ko lamang sabihin. Kung minsan po, yung salita ay salita lang, lalo na kung ibinabansag sa iyo. Hindi porket sinabihan ka ng kapwa mo na ikay walang hiya, papangatawanan mo talagang walang hiya ka dahil out of spite, ibig sabihin gusto mo lang gantihan yung panlalait nila sa iyo, kaya papangatawanan mo yung pangit na gawain. Gusto mong makapaghiganti. Hindi. Dapat nga lalo mong patunayan na kahit ganito ako, kahit kakaiba ako sa paningin nyo, kahit na hindi nyo gusto yung nakikita nyo sa akin, katulad nyo rin ako, tupa rin ako, black nga lang. Pero, tupa rin ako kagaya nyo. So sana magbago yung tingin natin sa mga kapatid natin na kakaiba sa grupo natin, sa mga kapatid natin na kakaiba yung ugali sa atin, na hindi natin sila dapat ina-outcast. Dapat nga, lalo pa natin silang minamahal kasi special sila eh. Alam niyo bang sa mata ng shepherd, sila yung lagi niyang napapansin. Kasi kakaiba siya. Sabi mo kung 100 na sheep yun, isa yung black sheep. Di yung shepherd, alam na alam niya kung sino yung black sheep, tanaw na tanaw niya. Ibig sabihin, may special na connection na sa kanya yun. So, ganun din dapat yung mga kapatid natin. Na hindi porket kakaiba iba-brand na natin na hindi natin siya kasama or masama ugali niya, pangit yung pagkatao. O, hindi dapat ganun. Praise God.
Okay, mga kapatid, no? Yes. Ngayon ay napakinggan na natin yung mga reflection natin sa mga binasa Mm. natin. Brother J, ano yung Yes, nakita mong bro. connection nitong mga binasa natin? Oo, bro. Doon sa may unang pagbasa pa lang, bro, talagang humanga ako kay Peter, kay Pedro. Kasi talagang dinidiin ni Pedro yung pag-amin ng kasalanan, mabautismuhan, ano. So pinupunto dito ni Peter na kailangan muna tayo maglinis ng ating mga puso, Amen. ng Yes. ating mga sarili. Yes. No, kasi 'di ba nabanggit nga dito no, yung Pentecostes na convert yung 3,000. Yes. No? Kasi kailangan natin maglinis para makapasok yung banal na Espiritu Santo. Yan. Di ba mga brothers, no? Pag kayo ba'y may mga bisita na parating, anong gagawin nyo sa bahay? Naglilinis sa bahay. Maglilinis ka. Di ba, no? Kailangan natin linisin ang sarili natin kasi nga, banal na Espiritu Santo yung mananahan sa atin eh. Kaya dinidiin ni Peter na linisin muna, magsabi tayo ng ating mga kasalanan para mabautismuhan tayo ng banal na Espiritu Santo. Amen. No? Yes. Kasi hindi manananahan ang Holy Spirit kung hindi mo na-empty ang sarili mo or hindi mo nalilinis. Yan. No? Doon ko nakita yung sinasabi ni Peter kasi nga tao din ang gumawa ng kasalanan eh. Kung bakit namatay si Kristo eh. Tayo din ang may Yes. gawa. Kasi may share ko lang mga brothers nung nagsimba kami last week. 'Di ba usually after ng mass, nagpapalakpakan ng mga tao. No? Ang sabi ng pari, okay lang po ba wag na tayo magpalakpakan after mass? Kasi yung hinuhusgahan na si Jesus. 'Di ba? Tao din 'di ba yung mga nagpapalakpakan para ipako sa krus si Kristo. Tayo din may okay lang na tayo na lang. So na-realize ko, tayo talaga ang may gawa kung bakit namatay si Kristo. No? Kaya doon sa ikalawang pagbasa na sinasabi ni Peter, no, na gawin natin yung ginagawa ni Kristo nung siya'y nabubuhay pa. No? 'Di ba imaginein mo no, grabe yung sa kanya, pagtrato sa kanya, no, yung mga parusa, yung mga hatol sa kanya, no, kung ano yung ginagawa sa kanya pananakit, no. Pero si Kristo hindi gumante. Hindi siya gumante. No? Kasi kayang-kaya talaga ni Kristo, sabi mo Bro Fernan, no? Kayang-kaya niya parusahan yun. Yes. Diyos si Jesus eh. Oo. No? Pero hindi man lang siya nag-isip ng masama, kundi hinayaan niya na lang sa Diyos Ama Amen. yung kaparusahan. No? So tao pa din talaga yung kay Jesus nang nagtrato ng ganun kay Kristo, kay Jesus. Kaya ganun daw dapat ang gawin natin, tularan natin si Kristo kung ano yung ginawa ni Kristo sa atin para mailigtas tayo sa kasalanan. Amen. No? Sa gospel naman natin, no, kitang-kita no, sa pagiging mabuting pastol ni Kristo na kung tutularan natin yung mabuting pastol na yon, magiging tupa ikaw. Mabuting tupa. Kaya sinasabi ko nga sa'yo, ikaw ba anak ka ng tupa? No? So dapat yung pagiging anak natin o pagiging anak tayo ng ating Panginoon, dapat mabuti din tayo kasi napakabuti ng ating tagapagpastol. Amen. Kaya sinasabi sa ikalawang pagbasa na tularan natin si Kristo kung paano niya pinapastol ang kanyang mga tao, ang kanyang mga tupa, magiging ganun ka din. Kasi ganun na requirement sa langit. Amen. No, dapat maging mabuti kang tao, mabuti tayong tupa kasi ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay isang mabuting tagapastol sa atin. Yun mga brothers. Amen. Galing. Good. So, okay mga brothers, so natapos na tayo sa mga readings natin. Ang ganda ng readings natin, ang Amen. mabuting pastol. So dako tayo mga kapatid dito sa application. So Brother Mark, para sa'yo bro, paano mo siya ma-apply bro? Okay, so syempre tayo, lagi naman tayong nagsisimba, no? Nagbabasa tayo ng Bible. No? So, kailangan hindi lang matapos doon. Yes. Hindi lang yung pagkasimba natin, uy, okay na, nakasimba na ako. Or nakabasa tayo ng Bible, uy, nakabasa na ako ng Bible, okay na. Solved na, nagawa ko na yung part ko. So, kailangan isipin din natin, ano ba yung kailangan natin gawin mula sa mga natutunan natin sa simbahan, sa homily ni Father, sa mga readings. At ano ba yung natutunan natin doon sa binasa natin sa Bible? Ano ba yung pinapagawa? No? Hindi pwedeng nakinig lang tayo, kailangan merong action. Yes. So, gaya kanina, doon sa first reading.
sinabi na ang ating Panginoon ay si Jesus Christ ay ang ating Panginoon. So yung mga tao, ang action nila, ano po yung kailangan naming gawin? Yes. So nagtatanong sila, ano ba yung dapat gawin? So ang ang sagot, so magsisi kayo, pabautismo kayo, at i-receive niyo yung Holy Spirit. Yes. No? So tayo, sample na lang, pag sa misa, no? So ang tinuturo sa atin ay mahalin yung ating kapatid, no? Na kahit na hindi siya kamahal-mahal, mahalin natin. Yes. So tayo, tanungin natin ang ating sarili, paano ko mamahalin yung mga kaaway? Yes. Yan. So kailangan gumawa tayo ng action. No? So syempre, unang-una, pagpe-pray natin yan. Kahit masama loob natin yan, pagdadasal natin yan. Or kahit hindi naman siya nahingi ng tawad, papatawarin ko na siya. So, kailangan may action, kailangan magbago yung buhay natin. Amen. Yes. Dahil sa mga nababasa natin sa Bible at sa mga natututunan natin sa simbahan. Tama. Kasi, kung yung mga yan ay walang nagiging effect sa ating buhay, nonsense. Yes. So, para lang tayong Naglolokohan nagko-comply lang tayo sa requirement na magsimba ka. Magbasa ka ng Bible. Wala ka namang natutunan. So, parang anong sense nun? So, kailangan, habang tayo ay nakikinig sa mga pare at natututo sa mga binabasa natin, yung buhay din natin nagbabago. Amen. Mas nagmamahal tayo, mas naiintindihan natin yung side ng mga kapatid natin, kung bakit sila ganon, mas tinatanggap natin yung mga kapatid natin na minsan ang hirap tanggapin, no? May mga kailangan gawin na mahirap gawin pero kailangan gawin. So, sobrang importante po sa atin na yung bawat natututunan natin, bawat naririnig natin, nababasa natin, ay ginagawa natin sa ating buhay. Gaya nito, di ba? Yung mga readings kanina. Ngayon, nagsasabi kami ng pwede natin gawin. Kasi nga, hindi pwedeng matapos lang sa nalaman nyo kung ano yung binasa natin, naiintindihan. Hindi pwedeng naiintindihan nyo lang. Hindi lang pwedeng naiintindihan natin, kundi dapat i-apply natin sa ating buhay. So, sobrang importante po nun. Sobrang importante po nun. Kaya sa tuwing magsisimba tayo, tuwing babasa tayo ng Bible, gawin kagad natin kung ano yung pinapagawang mabuting bagay sa atin. Amen. Wala namang ipapagawang masama sa atin. Lahat naman yung mabuti. At tayo din yung magigain yan. Yes. Magigain na tayo na worship pa natin yung ating Panginoon. So pag nagsimba po kayo sa Sunday, maintindihan niyo yung sinabi ni Father, maintindihan rin yung homily. So, gaya nan, magsisip, manampalataya. So, tayo, ganoon din yung gagawin natin. Magsisip, magpabautismo, although lahat naman tayo na bautismohan na, no? At receive yung Holy Spirit. Yes. Amen. Okay, so yun. Ngayon naman, pakinggan natin yung application para sa mga nabasa natin kanina mula kay Brother Fernando. Okay. Sa akin naman mga kapatid, ang nakita kong application nito ay yung sining ng pagtitiis. Amen. Sining, no? Art siya. Art. Oh. So, syempre mga kapatid, tayong lahat, at a certain point, no, lahat tayo ay dumanas na tayo ay nagtiis. So, kagaya ng ating Panginoon, siya rin ay dumanas ng pagtitiis. Kasi nga, maraming pahirap na dinanas ang ating Panginoon. So, ano yung dapat nating gawin mga kapatid upang mapagtagumpayan natin yung ating buhay through pagtitiis? So, syempre, gagayahin lang natin yung ginawa ng ating Panginoon. So, unang-una, magtiwala ka sa ating Diyos. Amen. Kagaya ni Jesus Christ, nagtiwala siya sa Ama. Kahit nakita niya na yung mga mangyayari sa kanya nung nag-pray siya sa garden, ang sinabi niya pa rin, mangyari pa rin ang kalooban ninyo. Kasi nagtitiwala siya sa ating Diyos. Alam niya mahihirapan siya, alam niya mamatay siya, pero nagtiwala siya sa Panginoon. So tayo rin mga kapatid, kailangan unang-una, no, para maging matagumpay yung pagtitiis natin. Unang-una kailangan magtiwala ka muna sa ating Panginoon. Pangalawa, it is the perfect time to show grace. Kagaya ni Jesus Christ, no, habang dumadanas siya ng persecution, hindi siya gumante.
Hindi siya nagplano kung paano siya gaganti. Ang una niyang naisip, ihingi ng tawad yung mga gumagawa sa kanya ng pangit, yung mga nagpapahirap sa kanya. So, tayo rin mga kapatid, we can show grace habang tayo pine-persecute. Kasi hindi ka gaganti, no? Ito yung pagkakataon para ipakita mo na I am above sa mga paninira ninyo. Hindi ako bababa sa level na ginagawa ninyo. Hindi dahil nagmamataas ka, kundi nalampasan mo na yung level na yun. No, kaya hindi ka nabababa doon eh. Nalampasan mo na. Mababa kasi yun eh, yung gumaganti. Nalampasan mo na. Ang gagawin mo na lang ngayon, tatahimik ka na lang. Ipagpapasa Diyos mo na lang. Ipagdadasal mo sila, ihihingi mo sila ng tawad. Parang isang yelo na paulit-ulit hinahagupit ng apoy sa likod. So, di ba ang mga ice, yan, yung ice cube. Permis lang yan. No? Hindi yan gumagalaw. Yung apoy, ang kulit. Palo ng palo sa likod niya, palo ng palo. Yung yelo, hindi kumikipon, nagtitiis lang. Tapos unti-unti natutunaw yung yelo. So, nagiging tubig. Mamaya konti nakarating na yung tubig sa apoy, namatay yung apoy. So, ang ibig lang sabihin nun mga kapatid, yung hindi natin pagganti sa ginagawa sa atin ng ating kapwa, yun yung kusang papatay sa ginagawa nilang mali sa atin. Kasi nakikita nila, ay, walang epekto to. Hindi ko na matrigger si Jay. Dati, isang ano ko lang din, galit ka agad. Ba't ngayon parang hindi na tumatalab, di ba? Mapatol. Oo. Dati, konting sulsul ko lang dyan. Nag-iinit na yan. Pero ngayon, parang wala na. So, kusa nang mamamatay. No? Yung maling ginagawa nila sa'yo. Hindi ka na nila kayang i-trigger. So, titigil na sila. Di ba? At, oo, tama. Magsasawa sila. Kasi, walang nangyayari. At ang kagandahan nga nun, mga kapatid, hiningitian ka ng ating Panginoon. Yung pabor niya, pumupunta sa'yo. Kasi nga, habang inaapi ka, habang dinudurog ka nila, dahil gumagawa ka ng mabuti, lalong tuwan-tuwa sa iyo yung Panginoon. Amen. Kasi pinapakita mo na ginagaya mo yung example ng ating Panginoong Kristo. At syempre, sa huli mga kapatid, alam natin, mag-glorify tayo dahil sa kabutihang ginawa natin. Kagaya ng ating Panginoong Kristo, nung matapos na yung pagtitiis niya, glorify siya ng ating Panginoon Diyos. So tayo mga kapatid, may hangganan lahat yan. Yung pagtitiis natin yan, matatapos din yan. At ang maganda nun, yung reward na nakahanda para sa'yo. Dahil naging mabuti kang anak niya eh. Sumunod ka eh. Nagtiwala ka sa ating Panginoon. Naging mabuti kang halimbawa sa iyong mga kapatid. Kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Kristo. Naging mabuting halimbawa siya sa atin. So, yun lang, inuulit ko lang mga kapatid, no? Lahat tayo dumadanas ng pahirap, ng pagsubok. Lagi nating tandaan, hindi ito pagkakataon upang gumanti ka. Ito ay pagkakataon upang ipakita mo na ikaw ay tunay na alagad ng ating Panginoong Kristo. Yun lang. Okay mga kapatid, ngayon naman, pakinggan natin yung magiging application ni Brother Jet. Brother Jet? Oo, nakaka-inspire yung mga applications nyo, no? Talagang titi mo eh, sa kaloob-looban mo, no? So, napakaganda ng ating mga tinalaki ngayon, mga brothers, no? Sa pagpapatawad, pagsisisi, at magiging mabuting tupa, kasi meron tayong mabuting pastol. Siguro sa akin lang, alamin ko lang sa sarili ko kung ako ba ay naging mabuting tupa. Kasi hindi sasabihin mabuting pastol kasi pwede mang sabihin na ang taga-pastol. Pero ang nilagay doon, ang mabuting pastol or good shepherd. No? So kung mabuting taga-pastol natin, dapat mabubuti yung tupa. Kasi magandang gawain ng taga-pastol. No? So tayo ba ay naging mabuting tupa? No? So ano ba yung pwedeng gawin natin, pwede kong gawin, para maging mabuti ako? So, simple lang, kasi ang tupa, napakagandang example ng ating Panginoon sa talinghaga na kikwento niya sa gospel na ang tupa ay talagang walang kalaban-laban niya na parang din tayo. No? Kasi ang tupa, sobrang humble niyan na kahit anong danasin nilang hirap,
okay lang sa kanila. No? Tayo din. No? Tayo mga brothers, alam ko naman, may kanya-kanya tayong pasanin, may kanya-kanya tayong hirap, may kanya-kanya tayong problema, may kanya-kanya tayong dinadanas na hirap. No? Dapat patuloy pa din tayo magpakumbaba. Amen. Kasi doon pa lang sa sinasabi ni San Pedro sa ikalawang pagbasa na hindi siya gumanti sa kahit anong pangungutya kay Jesus. Yes. Dapat ganun din tayo. Kaya na-realize ko na talagang napakabuti ng Panginoon kasi patuloy siyang tumatapik. Brother Mark, Brother Gerald, Brother Fernan, magtiwala ka lang sa akin at talagang safe ka sa tagapastol. Siya Amen. nagpapastol sa'yo. Ako bahala sa'yo. Mm-mm. Kasi kung mabuti yung tagapagpastol na hindi ko pababayaan yan, walang mangyayari yung masama. Di ba sabi nga sa pelikula, over my dead body, dadaan muna yan sa bangkay ko bago ka mapahamak. No? So magtiwala tayo sa Diyos na hindi tayo mapapabayaan. No? So tayo, wag tayong maghihiganti kung may galit ka sa kapwa, kung may galit ka sa tao, kung sino man, kung sa trabaho, miski sa kamag-anak mo, kapatid mo, sino man, magulang, ganyan. So dapat tanggalin mo yun. Mm-mm. Kasi hindi mananahan ang banal na Espiritu Santo kung may ganun kang nararamdaman. Amen. So dapat maging mabuti tayong tao sa simpleng paraan lang na dapat mabuti ka din sa kapwa mo. No? So, mabuting tupa, katumbas niyan, mabuti sa kapwa, na may kasamang pagsisisi, na may kasamang kasiyahan. Amen. No? Kasi dapat maging makontento tayo sa kung ano man yung binibigay sa atin ng Diyos. Kasi kahit kailan hindi nagkulang ang Diyos. Sapat ang binibigay ng Diyos. Minsan pa nga labis hindi lang natin na-recognize, hindi lang natin na-appreciate yung mga bagay na yun. Pero andyan ang Diyos, binibigay yung pangangailangan mo. Amen. Bawat dalangin, bawat dasal, andyan dyan ang Diyos, di ka mababayaan. No? Kaya napakabuti ng ating tagapastol na ibibigay sa iyo yung nararapat para kay Brother Fernan, kay Brother Mark, o para sa akin, para sa inyong mga kapatid. Amen. Magtiwala lang kayo sa Kanya. Kasi kahit kailan hindi tayo pababayaan ng Panginoong Hesus natin. Amen. No? So sa patuloy lang din na pagtawag sa Kanya, kasi kahit kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kahit gahib lang nga daw ng buhok, alam mo bilang Oo. No. Balang araw papakalbo ako baka. Gagayahin ko kayo. Wala na mabibilang. Wala na sa Ang ating Panginoon, alam niya kung gaano kadami buhok mo, alam ng Diyos na yung kahinaan mo, yung kalakasan mo, alam niya ng Diyos. Kaya ibibigay kung ano yung pangangailangan nating lahat. No? Basta magtiwala lang tayo sa Kanya, hindi tayo paubayaan. Amen. Yeah. Maraming salamat Yun, mga oh. kapatid. Thank you. Yes, mga kapatid. right. Nice Thank one. you. Nice Yan. one. Maraming salamat muli mga kapatid sa pagsama niyo sa amin sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan namin, kung may napulot po kayong mensahe, please like, share, and subscribe. At sa ganun, patulungan niyo naman kami na ma-ikalat yung mabuting balita. Yes, mga kapatid, meron po diyang comment section. Ayan, mag-leave lang kayo ng message dyan kung ano yung natutunan nyo sa mga talakayan namin mga brothers ko, kung ano yung mga gusto nyo sabihin. Shout out, greetings, gusto yung may makakilala may birthday. Oo. Ayan, so ilagay nyo lang dyan. So, yung mga kapatid, anniversary, shoutout po natin yan. So, by the way, mga kapatid, may kasama pala kami dito. Gusto nang tawagin, magiging guest natin to. Yan. Tawagin ko. Bro, liga. Spoiler. Ayan, nantayin yan. Oo. Siya rin, nabibilang na rin yung buko niyan. So, antayin natin. Abangan nyo yan, ha? Abangan nyo. Malupit to. Magaling tong brother namin na to. Amen, amen. And yun nga, mga kapatid, gusto ko lang ulit i-promote. Ngayong Saturday na. So, Yan. April Yes, excited na po 25. lahat. So, yung aming Christian Life Seminar. So, Ayan. inimbitahan namin lahat ng mga young couples sa mga bagong kasal. Ayan, so, kasama kayo sa amin mga Abot Brody. pa kayo. Oo. Abot. So, isang maghapon, isang araw na talakayan regarding sa mag-asawa. So, kung paano natin mapapatibay ang relationship natin sa pamilya natin, sa asawa natin, sa anak natin, especially sa ating Panginoon. So, sa darating na Sabado, walang bayad po ito. So, talagang lahat, isip pagkain, wala po. So, punta po kayo. Magsisimula po ito ng alas 8 na hanggang alas 5. Dito lang po sa may Barangay de Ocampo, Tres Martires, sa may Tami Resort. Likod lang po siya ng Jetron Gasoline Station. So, napipin naman po yung location niya. Mahanap naman po sa mga maps, mga navigator, kung ano yung naka-install sa mga phone nyo. So,
April 25, kita-kits po tayo. Amen. Amen. Praise God. So, yun, napakaganda. Ang dami nating natutunan na naman sa Amen. session na to, no? Amen. Siyempre, yung Pentecostes, no? Kung saan 3,000 yung na-convert, Yan no? nga. So, nagsisi, ng palataya, no? So, yung natutunan natin ng ating Panginoon na iyang Diyos ng hustisya. Yeah. No? Na kailangan nating magtiis sa mga nangyayari sa ating di maganda. Kasi alam natin na ang ating Panginoon ang magbibigay ng hustisya sa Amen. atin. At syempre, yung ating Panginoon na alam naman natin na siya yung mabuting pastol. At tayo, kailangan natin maging mabuting tupa din para sa ating mabuting pastol. Amen. So, syempre next week, ganun pa din, no? Hindi tayo mauubusan ng mga tututunan Yes. dito sa ating mga reading sa ating misa. No? Yes. So, kita-kita po ulit tayo next week. At syempre, bumili po kayo ng Elvis Bubble, Yan! dishwashing liquid, Oo. and hot soap. Ano yan? Napakagandang produkto po. Para po sa akin anak. Para po matulungan niyo po yung aking anak. Ginamit ko siyang shampoo, lumago yung buhok. Dishwashing. Ay, talaga. Ay, mas buka nga eh. Hindi ko nasubukan yun. Ako man, pinakilamos ko eh. Oh! Ah, wala Oh, yung diba? pagkakawa to. Oh, diba? Oh, Kaya galing. parang medyo pumuti ka. ha? Oo, diba? Imumug kaya natin. Try natin. Okay, so kita-kita po tayo next week at lagi po natin tandaan. Ang tao hindi lamang sa tinapay na buhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye!